Good morning, good afternoon, and good evening sa lahat ng mga Cheben TV. Narito kami ngayon at pumunta kami Nice. ng beach sa parting Infanta Quezon dito sa dati namin pinupuntahan. Yan, ang ganda. Talagang medyo makulimlim ang panahon at maganda naman ang dating, pero umuulan dito. 3 days na 4 days nang umuulan dito. Nayaya ako ng aking may birthday party. Ito aking bali, hindi pa kami naliligo at maaga pa, maginaw, malamig. Ito yung mga tao aking mga nakita na hindi ko naman totally mga kasama ito. Basta ito yung mga tao dito na sila makibate, raw channel, Cheben TV, paki-subscribe naman dahil tayo naman lahat ng mga tao talagang ganyan. Mga puro mga Wow! At ito, yung mga taong tiga-tigasan, may Montalban, may Marikina, may mga tiga Antipolo. Ito yung isang naging kaibigan ko na nagtanong sa akin kung ano yan. Tapos ito, ang dating ko yan, ang dating talagang kinukuha ko yung area ng dapat kami sa bandang dulo na yun, yan sa likod ng bata na yan. Doon kami dati sa Magallanes. Ito naman Isaya. Sa Isaya kami napunta ng resorts. At ang ganda naman, talagang sabi niya, ang dating medyo hindi pa masyado maraming tao na kami dumating, umaga pa. At dahil ang dating medyo malamig, medyo maulan, kaya naandun lahat ang mga tao, naandun lahat sa kanilang mga resort area. Tinitingnan ko yung mga bangka kasi alam mo minsan kailangan din nating magkakaroon ng recreation. Ito yung rest and recreation at talagang minsan talagang bagot ka na rin sa ating trabaho. Talagang kailangan natin medyo mag-relax. Nagmamasdan ko yung mga bata, yung mga babae, yung bangka, may banana boat pa. Ito ay ang dating nito talagang maganda sa kalusugan dahil nung kami naligo ay iba yung tubig alat. Nakaiba yung maglakad ka doon sa beach na nakayapak. Tapos yung tubig yun, gamot pala talaga yung tubig alat sa ating mga skin disease. Ang dating yan, medyo maganda dahil nang hindi mainit, hindi nakaka-sunburn. Yung mga bata yan, naglalangoy ng mga bata. Ito nakakatuwa dahil parang naisip ko na may bata talagang hindi man lang kami nakapag-beach ng araw dahil nang hindi mahilig ang aking mga magulang sa mga ganitong mga outing. Talagang concentrated sila sa kanilang halamanan. Ito nung kapanahon na sa ngayon aking na-realize na kailangan pala talaga magre-relax ng konti ang ating katawan, ng ating isipan, makakita ng iba't ibang view. Itong view na to nakakawala ng stress dahil pag ikaw pala'y laging malawak ang iyong mga nakikita, malawak ang iyong natatanaw, nakikita mo talagang ito yung taong nakikipag-communicate sa atin. Si Arnold, yun namang isa, si Alan, hi, si Alan yan. Kasi mga nagtatakuhan lang sila dahil pero ito tiga Montalban to tayo sa tiga Antipolo. Ito yung mga tiga Antipolo yan, mga grupo sila, ang dami nilang nakamotor. Sinusundan namin to nung umaga dahil nang nakita namin, sabi ko umuulan, maaga pa kami, mga alas 3 ng madaling araw, on the way na kami.
Tapos dito na kami nagkita-kita dito sa iba naman silang resorts. Kasi magkakadikit dito ang mga resorts, tigwa 1,000 square meter ang mga tao. Tapos hati-hati sila dito. Pero iisa ang beach. Ayan, nagkakawayan sila, pinapakuan nila yung CIS, shoutout nila yung mga tiga CIS, mga Antipolo Mento. Antipolo Riders. Yan. Ito si Pogi. Ayan. Ayan, mababayan. Tiga Antipolo din yan. Ayan. Kaya ipinicture ko sila. Si Aiza naman yan. Ito yun. Yan. Yan ang mga tropa. Tropang ligaw. Tropang CIS yan. Shoutout sa inyo mga tropang CIS dyan. Antipolo. Sana tayo muli magkita-kita muli dito sa ating mga pagre-rest sa ating mga katawan. Katuwa sila dahil pero mo ang dami nila, siguro almost 50 person ni sila nakamotor. Ang dating ko talagang very solid ang kanilang samahan. Habang tinitingnan ko yung kalawakan kung kailan uli babagsak, maambon pero hindi naman bagsak na malakas ang ulan. Kaya ang dating nito, yan tinitingnan ko yung kalangitan. Kung babagsak ba yan o dahil nandun lang kami, nag-iinuman lang ng juice, kape, kainan, habang yan, tinitingnan ko yung mga tao na, marami yan nasa loob ng kanilang mga resorts na inupahan. Ito naman yung aking mga apo. Yan. Ito yung aming short. Yan. Yan ang Isaya. Yan ang Isaya Resorts. Yan. Habang ako papunta na doon sa aming rest area. Tingnan ko yung mga tao. Ayan dyan lahat sa loob. Kasi medyo maambon Tsaka sila nakapaligo na ng umaga. Ayan. Ang resort area namin ito. Pinupuntahan ko at dahil parang gusto ko na rin gusto ko na rin maligo pero malamig, pero hindi pa rin ako naka-jacket nga ako ang tingin ko talagang hindi masyadong maganda dahil medyo malamig ang dating, kaya ang dating ko natulog nga muna ako pagdating ko dahil lang medyo luglug. Ibig sabihin, bugbog ako sa biyahe dahil lang medyo malayo ang aming ang dating. Kasi alas 2:30, alis kami alas 3. Ito nagpunta muna kami dyan. Yan. Nagkakatahan. Sila nagiinuman. Yan. Yan ang yung mga tropa namin. Mga tropang Mindanao, tropang Mindanao, mga tiga Davao. Bumalik uli ako doon sa banana boat na yan. Sabi ko, magkano bang investment niya sa banana boat? Sabi ko, bro, sabi sa akin nung may-ari ng resorts, yan 75k yan. Ganyan lang. Kasi pang military yan, rescuer yan. Tapos paano kita niyan? 150 per person yan. 10 ay di 15k, tama, 15k. Sabi ko, galing minsan nakakasampung silang load dyan o travel. Paikot-ikot lang naman dyan sa loob yan sa paligid na yan. Paikot-ikot lang sila, sabi ko. Pero hati sila ng may-ari ng bangka. Kung wala kang bangka at tapos ikaw ang hihila ng banana boat, hati kayo. Sabi niya, paano yung bus niyan? May kunyan sa barangay. Dito, yung bawat tao na yan, tigka 30 pesos yan. 30 pesos per head. Sabi ko, ang dami naman nun. Sabi niya, wala tayong magagawa. Yan ang kuha ng barangay. Sabi niya, sa dami ng tao na yun. Sabi ko, nakakapagkano ka naman dito sa iyong resort? Pagka minsan talagang maximum ko nakaka 30k ako. Kaya yung pinakamababa 10
10,000. Ah, ganun. Sabi ko, eh di mayama ka na. Hindi, marami akong pinag-aaral, kaya ang dating eto pa rin, galaw-galaw pa rin. Tapos nakita ko, kanyang ulam, talong, sawsawan, toyo, merong biko, tapos sila yun. Tiga dito rin yan sa Baras, Rizal, ang may-ari niya. Meron palang problema yung kanilang lupa. Ito naman yung mga aalis na. Piniprepare nila yung kanilang straton na to o anong makina to. Iniaayos nila dahil na sila raw ay mamamalakaya. Tapos makita ko dito iniaayos nila para yung preparasyon nila sa kanilang bangka. Hindi ko natanong kung ano magkano at ano ang kanilang hinuhuli. Basta medyo maliit lang yung kanilang bangka. Pero powerful yan. Sabi ko, saan kayo na nangunguhan? Dito rin sa Palipalibot. Tapos may nakita nga ako ditong nangunguha ng bulate. Bulating dagat. Sabi niya, bro, malinis yan. Bulating dagat yan. Kaya nakita ko doon sa dalawang tao kanina na, ano yan? Kasi nga ako medyo wala akong alam at saka ignorante ako dito sa dagat, dito sa panghuhuli ng isda. Kaya hindi ko masyadong alam yung kanilang mga kilos at galaw kung paano at hulihin ang mga isda sa pamagitan ng pamamalakaya. Kita ko dyan. Ito malapit nang umalis at kinakasan nila tinotornilyo nila yung kanilang makina. Kasi yan, ito yung bata na medyo vivo. Talagang shoutout din sa mga tropa. Si Buboy yan, si Buboy. Nagmangsa si Alan. Medyo mga active din at saka hindi na rin medyo civilized din. Ito naman yung mga chicks na mga tiga Marikina naman yata to. Hindi ko naman nilapitan kasi nandun ako sa Baywatch Nandun ako sa ibabaw ng Baywatch. Isinom ko lang yan. Pero nilapitan ko rin yan dahil nang ang dating para makilala ko. Si Annalie pala yun, yung babae na yan. Ayun ang asawa niya, tinatapik-tapik niya dahil siguro kung ano ang kanyang ibig sabihin na dahil natutuwa siya dahil siya narito ngayon sa beach. Ang mga tao dito nakaka-amaze dahil hindi mo alam kung ano ang dapat nilang gagawin to. What? Naman yung isa na nakadress pa nung panggayak pero naliligo rin sila. Hindi naman katulad dun sa ibang bansa na truly two-piece lang ang sa atin na hindi naman talaga totally bold yung kanilang mga kuwan sa kanilang mga sarili. May simplicity pa rin. Pero dito sa babae na to hindi na para sa akin simplicity to Wala siya, medyo broad-minded na rin ang kanyang dating. At habang ako ginagala ko yung aking camera, ito yan namang babae na yan, tiga Montalban yan, na pag pinagtatanong ko sila kung saan sila, kung saan nila at bakit sila napunta dito, medyo malayo din ang kanilang mga pinanggalingan. Kasi parting Montalban may dam doon, may ilog din naman doon, pero iba yung dagat alat. Muna dito Ito yung mga taong medyo nalamigan na. Ayaw na nila na kasi walang araw maaraw daw to. Ang sabi nung may-ari ng beach, Carlos sabi niya, talagang parang langgam ang mga tao yan kasi Sunday. Pag Sunday talagang grabe at saka talagang parang resorts to? Napunta na rin ako dito. Kaninang pangalan? Panahon ng Tagaraw. Sa iyo? Talagang napakatindi. Talagang maraming tao. Kita naman yung mga
kumikita naman yung mga may resorts. Kita rin sa amin, kita rin sa mga pabilihan. Ang dami mga maglalako dito ng tawag yan yung Bakit? suso. Tinignan ko yung kalangitan at talagang parang babagsak na talaga yung ulan. Eto, talagang maganda tayo. Yan. Bumalik na uli ako doon sa aming restroom para sa gayon ito naman yung aking manugaw. Yan. Yan na may birthday niya, hindi ko naman akalain na kami aalis at pupunta doon sa resort kasi mahilig sila sa ganyang resort. Yung pamilya nila mahilig din sa outing mula sa bunso, magmula sa lahat sila kantahan doon, may daladalang mga speaker at saka microphone at patratan sila ng kantahan doon. Ang gaganda naman, hindi ko lang na-cover kasi medyo baka tayo masipi dito kaya okay lang. Ito yung mga tanim daw nila yan na mga niyog. Sabi ko tamnam mo ng mga fruit bearing trees para nang sa gayon meron kang lilom. Balik na naman tayo dito. Talagang sinadya kong balik-balikan yung mga beach para ang dati. Pero hindi masyadong clear ang tawag dito yung ang buhangin dito dahil maitim. Hindi naman totally maitim. Basta siya medyo hindi naman totally itim ang tawag doon. Malinis naman, okay naman. Ayan. Yung mga kasi yung mga bangka na yan ay kaya yan nakaparada dito. Kaya yan nakaparada diyan dahil nang agmaalon dun sa parting Real, pumupunta sila dito. Talaga ito yung garahe nila. Sa pamagitan to yan medyo ang dating nawala ako sa tempo. Nawala ako dun sa tempo ng pagkakamera dahil meron akong tinitingnan yung alon, tinitingnan ko. Pero ganyan lang ang alon dito. Hindi masyadong malakas at saka pwedeng-pwede ito sa mga bata yung mga alon na yan. Kasi sa parting Real, pagka ikaw umalon doon, talagang siyempre tatalikod ka. Yung likod mo parang babasagin ng alon. Ito yung mga batang si Lino yan, yung lalaki. Bali pinsanin din ng aking mga apo. Ito namang babae na to naglaba yata. Pero okay lang, nakakatuwa sila. Medyo iniiwas ko lang dun sa mga mga bangka na yan, umiiwas yan sa alon sa Real kasi yung mga bangka na yan talagang pagka dun mo ipaparada yan wasak yan, nalakas ang alon. Parang surfing nga dun kaya ang dating ng surfing dun talagang maganda ang alon dun. Dalawang kami mag-asawa, talagang sinusulit namin yung aming hindi naman totally bakasyon. Bali ang dating lang namin, napunta lang kami dito, niyaya lang kami dahil nang hindi ko naman alam, biglaan. Ito naman yung isang apo. Yan kaming mag-asawa. Ayan si Kevin TV. Ayaw ko maligo. Ayaw ko talaga maligo kasi pero naligo din ako, pero sandali lang. Ang dating yung malamig ang panahon ay hindi ako masyadong mahilig dyan sa malamig na lugar. Sa malamig na ako hanggang kuwan lang ako hanggang 2 balding tubig na, kahit isang alang balding tubig, basta yung presang tubig hindi maalam. Habang ako'y tinitingnan ko yung buong paligid kasi wala naman din, very safe naman ako nito dahil nang hindi naman ito
Wala namang mga tawag ito, yung Makati. Yung Makating mga jellyfish. Wala rin ditong pating. Wala rin ditong mga kung ano-ano. Habang tonto kayong misis ko nakasama niya ako. Eh, bihira lang kaming magkaganito sa buhay. Sabi niya, enjoy raw kami dahil nang ang buhay ay wala na. Kumbaga sa araw, nakakiling na yung panahon. Eh mo, yung paliligo na yun, no? Akala mo pato. Naliligo, akala mo, yay, lamig na lamig. Sige, at hanggang dito na lang ang aking pag-vlog. Sana magustuhan nyo at subscribe nyo ang aking channel, Cheben TV. Bye! Boom!